Sa bidyong ito ay pag-uusapan natin ngayon ang isa sa pinakamatandang kulungan kung saan nakapiit ang pinakamalulupit, pinakabrutal at pinakahalang ang mga kaluluwa ng klase ng mga kriminal. At totoo nga ba na ang mga preso dito ay kailanman di na masisilayan ang malayang lipunan? At sa higpit ng seguridad dito, kahit na ang planong pagtakas ay hindi nila magawa. Dahil alam nyo ba na may tatlong malalaki at makakapal na rehas ang pintuan ang nakaharang sa kanila bago yung mismong pintuan ng selda nila? Imagine kung gaano kahigpit yon. Kung gusto man nilang makalaya sa hinaharap o kung may balak man silang tumakas ay malabo nang mangyari yon dahil tanging kamatayan na lang nila ang makakagawa nun. Hello mga katunying! Ako nga po pala si Tonical at kung interested at gusto mo ng mga ganitong klaseng content ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at huwag kalimutang i-click ang notification bell, pa-like and share na rin po ng ating mga video. Ang kulungang ating pag-uusapan ngayon ay isa sa pinakamatandang kulungan na tinatayang nag-umpisa pa noong 1745 kung saan nakakulong dito ang halos 700 bilanggo na kung pagsasama-samahin sila ay kumitil o namerwisyo sila ng 4,000 katao. Imagine kung gaano karami yung 4,000 katao. Halos mapuno siguro yung buong Coliseum doon, no? Ganun katitindi yung mga nakakulong dito. Dahil nga ang mga nakakulong dito ay ang mga pinakahalang, mga pinakabrutal na kriminal. Kabilang na dito yung mga nangmomolestya o nanggahasa ng mga minor de edad, mga terorista, mga cannibalism o yung mga kumakain ng kapwa nila tao at ang mga serial killer. At halos lahat sila dito ay nasentensyahan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Well, kung meron daw impyerno na nakasulat sa Biblia para sa mga taong namayapa at nagkasala, ay mayroon din daw dito ayan na, para sa mga buhay. Yun nga lang ay nasa pagitan ito ng mga pader. Para lang ito sa mga gumawa ng karumal-dumal na krimen. At ito ang Black Dolphin Prison ng Russia. Bakit nga ba tinawag itong Black Dolphin Prison? Dahil merong isang estatwa dito ng isang itim na dolphin na nakatayo sa harapan ng mismong struktura ng building na ito. Ang mga bilanggo ay pinapanatiling magkahiwalay. Sa loob ng 1.5 oras ay pinapayagan yung mga preso na mag-ehersisyo sa isang malaking hawla. Nakita ko yung hawla na pinag-ehersisyohan nila, para lang siyang isang kwarto na puro puti lang ang makikita mo. Ito ay nakatutok sa kanila ang mga CCTV camera at madalas silang sinisilip ng mga gwardiya dito kung sakaling may gawin silang illegal o hindi kanais-nais. Ang mga bilanggo ay nasa ilalim ng 24 oras na pagbabantay at pangangasiwa. Pinipilit silang tumayo at hindi pinapayagang umupo o magpahinga man lang mula sa kanilang paggising hanggang sa oras ng pagtulog. Ayan, imagine no, kung ikaw ay tatayo lamang ng 1 oras, diba? Mapapansin mo nangangalay ka na, masakit na sa paa. Lalo pa ito, simula paggising nila at pagtulog, hindi sila pinapayagang umupo o magpahinga man lang. Ibig sabihin siguro nito, maaaring natutulog sila ng patayo. At isa pa na nalaman ko dito ay bawal ka magtakip ng anumang bagay sa mata mo kung sakaling ikaw ay dalawin na ng antok. Minsan tayong mga normal na tao, di ba? Kung matutulog tayo at ayaw nating maistorbo, kailangan nating magtakip ng unan, yung mga hindi sanay sa bukas ang ilaw o yung hindi sanay sa liwanag. Or 'di ba, minsan gumaganon tayo. Ayan, para makatulog lang tayo ng maayos at hindi tayo madistorbo. Sa kanila, sa mga bilanggo dito sa Black Dolphin Prison ay bawal yung mga ganung bagay. Siguro talagang pagdudusahin sila sa mga bagay na ginawa nila at ang magiging kalaban nila dito ay ang kanilang isipan. Lalo na siguro syempre bago ka matulog kung ano-ano yung iniisip mo, 'di ba? Gusto siguro silang patayin emotionally nitong mga opisyal ng Black Dolphin Prison. Dito naman kapag nag-utos
yung mga opisyal, lalo na yung mga gwardya kung sa mga bilanggo ng Black Dolphin Prison ay kailangan mong sumagot ng paggalang. At isa lang ang isasagot nila doon, yun ay yes, sir. Yun lang ang dapat nilang isagot. Ayan, every 15 minutes ay merong gwardya na nakamata o naglilibot sa buong pasilidad ng Black Dolphin Prison upang matiyak na ang mga preso ng Black Dolphin ay sumusunod sa mga patakaran. Gaya na nga ng sinabi ko kanina, bawal silang magpahinga o umupo. Ang mga bilanggo ay pinapakain din. Pinapakain din sila. Yun nga lang, pinapakain sila ng sopas. 4 na beses ito sa isang araw. At inaabot ito sa isang maliit lamang na butas ng kanilang pintuan gamit ang isang mahabang bagay. At kukunin lang yon ng mga preso. Tignan nyo ha, pati sa pagkuha ng pagkain ay parang kinakatakutan sila o ayaw sila bigyan ng laya, no? Ang mga gwardya ng bilangguan ay naglalagay ng mga blindfold sa mga dumarating na mga bilanggo upang hindi nila makabisado ang istruktura ng bilangguan. Kung sakaling magplano man sila ng pagtakas ay hindi nila magawa ito. Kasi sa bagay, kung ito ay mga halang at ang kaluluwa at kung alam na nila sa sarili nila na malabo na silang makalaya dito, ay kahit sino mabuburyo sa kulungan na ito ay magtatangka talagang tumakas, no? Pero dahil nga sa patakaran ng mga opisyal ng Black Dolphin Prison, nilalagyan nila ng blindfold itong mga bilanggo upang hindi nga nila makabisado yung buong struktura ng pasilidad upang hindi sila makapagplano ng pagtakas. Ang mga bilanggo ay nakapiring sa tuwing sila ay dinadala sa pagitan ng mga gusali. Ang mga opisyal ng kulungan ng Black Dolphin ay may kakaibang paraan ng pag-escort sa mga bilanggo. Ang mga bilanggo ay pinapanatiling nakayuko at dapat nakatutok lamang yung kanilang ulo sa lupa at nakaposas yung kanilang dalawang kamay sa likuran. Dapat sa pagyuko nila, mas mataas pa yung kanilang kamay doon sa kanilang bewang. Isa itong pamamaraan ng mga gwardya upang maiwasan ng mga kriminal ang makita yung bawat gilid ng Black Dolphin Prison. At pangalawa, para na rin madali nilang mapigilan yung pag-atake ng kriminal kung sakaling magtangka man nitong atakihin sila. Sa bawat selda ay may isang bilanggong nakakulong. Bawat selda, isa-isa lang. At nakalagay sa mismong pintuan nila kung anong krimen ang ginawa nila. Gaya na lamang daw ng isa dito, napanood ko sa isang news. Ayan, merong nag-documentary dito sa loob ng Black Dolphin Prison. Yung isang nakakulong dito ay nang molestya ang halos 44 na minor de edad. Ang isa naman ay pumaslang ng 11 katao. Ay, hindi na rin sinabi kung anong klaseng pamamaraan ng kanyang pagpaslang doon sa 11 katao, pero nakalagay daw doon sa isang selda na yung isang nakapiit doon ay pumaslang ng 11 katao. Biruin mo ha, parang kung sa massacre itong nangyari. Yung isang preso naman dito ay nabalitaan na inislaughtered o kinatay yung mismong pamilya niya. Siguro yung mga nanay, mga kapatid. Yan. Hindi natin alam kung anong pag-iisip meron yung mga tao dito. Talagang brutal na brutal yung kanilang pag-iisip. Biruin mo sinong matinong tao yung mag-iisip na sariling pamilya mo, kakatayin mo. Ang ibang preso naman dito ay binibigyan ng karapatan, kumita. Hindi lamang puro pagpapahirap din naman yung kanilang dinadanas dito, ngunit binibigyan din sila ng konting karapatan upang kumita ng pera sa pamamagitan ng mga aktibidad sa loob. Halimbawa, yung pagtatahi ng mga damit. Sa mga napakinggan ko natin, sa mga nabasa ko, kung titignan natin ay hindi makatao yung ginagawa ng Russian government dito, ng mga opisyal ng Russia dun sa mga bilanggo. Kasi kung dito man nila yan gagawin, siguradong papalag yung mga human rights dito sa Pilipinas. Dito sa Russia, walang pumapalag dahil ayon sa kanila, alalahanin natin na kriminal sila at ang ginawa nila sa mga biktima nila ay masahol pa sa hayop.
Sabi nga nung isang in-interview na preso dito, mas madali pa raw silang ituring na hayop kaysa maging tao. Grabe no? Kung dito talaga yan, papalag na talaga yung human rights sa pagtrato nila sa mga bilanggo. Dahil nandito nga tayo sa bansang Pinas, at doon kasi sa Russia ay hindi sila pabor sa death penalty. Gusto kasi ng Russia na pagdusahan ng mga presong ito yung ginawa nilang kalokohan sa labas, ginawa nilang krimen, ginawa nilang perwisyo sa mga pamilya ng kinitil nila. Kung dito yan sa Pilipinas ay pumalag na talaga itong mga human rights. Alam nyo naman, dito sa Pilipinas masyadong protective yung ating mga nasa itaas. Ayaw rin nilang nasasaktan yung mga tao kahit nasabing nakagawa yan ng hindi maganda o yung tinatawag nating kriminal. Para dito sa batas natin ay tao pa rin sila at may pag-asang magbago. Hindi tulad sa Russia na pag gumawa ka ng ganong klaseng bagay ay wala ka ng laya. Hindi uso sa kanila yung death penalty. Talagang pagdusahan mo dun sa Black Dolphin Prison yung ginawa mo at papatayin ka nila emotionally. Ayan, ang magiging kalaban mo dun ay ang sarili mong kalungkutan, sarili mong konsensya. Kaya kung ako sa'yo, kung isa kang citizen ng Russia, wag mo nang tangkaing gumawa ng hindi magandang bagay. At lalo na dito sa mga kababayan natin sa Pilipinas, kung nagbabala kang uminit ang ulo at tingin mo ikaw ang pinakasigang tao sa mundo, wag mo nang balakin dahil alam mo nang kahantungan mo, bilangguan, at kahit gaano ka katapang dito sa labas, pagdating mo raw sa loob ay iiyak at iiyak ka pa rin at isa ka lang utosan, baka utosan ka lang doon ng mga kaso ay nakaw. Kaya wag mo nang gawin yung mga bagay na gusto mong gawin dahil lahat naman ng tao ay may sariling tapang. Ngayon, gamitin mo lang ito sa tama. Kung talagang inaabuso ka, inaapi at tinatapak-tabakan, meron tayong mga pulis na dapat makialam sa mga ganyang klase ng kaso. Yun lamang po yung ating video. Ang point ko lang dito, isa pa talaga, napakaswerte natin. Napakaswerte ng mga preso dito sa atin. Kasi, biruin mo nga naman, kahit sabihin mong habang buhay ka sa kulungan, pagdating ng araw dito at nabigyan ka ng parol, pag oras ng laya mo ay lalaya ka kahit anong krimen ang ginawa mo. Yun nga lang, dudusahan mo rin yung mga ginawa mo dito. Sabi nga nila, kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo ay pagdusahan mo doon sa loob. Kung ikaw man ay nagkasala at nakalaya na dito sa malayang lipunan, gumawa ka na ng maganda sa mga natitirang oras ng buhay mo. Ayan, ako po si Tony Cal. Magandang araw.